Namaskara, mabuhay. So now, I will be talking about my experience here in India about their healthcare services. Just to give a context, magsasabi ako magme-mention ako kung ano yung health services na na-experience ko sa Philippines, sa New Zealand, at saka dito sa India. Bakit ba ako nagpa-check up? First things first. Nagpa-check up ako kasi a week before sa flight namin dito sa India, may iniinda akong sakit dito sa may leg ko. Meron akong leg pain. So prior to that, dahil nga nahirapan akong maglakad, nahirapan akong humiga to the point na hindi ako makahiga ng naka-flat. Tapos in the morning, hindi makagalaw yung paa ko. So from that, nagpa-check up ako dun sa New Zealand at saka binigyan nila ako ng gamot which is yung pain reliever lang. Then, nawala yung sakit for 3 days. At the same time, yung nag-assess sa akin doon, sabi niya is may sciatica ako, which is like connected doon sa leg pains and all. So, yun, nawala naman yung sakit after 3 days, but there was a side effect. Nag-constipate ako ng 2 days, which is nahirapan talaga ako. So, yun, after nun, nag-take ako ng mga laxative para lang mawala yung constipation ko. Nung palapit na yung palapit na yung flight namin, inom ako ng pain reliever which is paracetamol lang. Tinake ko every 4 hours just to relieve the pain. Which is good naman, it's na-remove naman niya yung sakit. Until such time, nung nag-flight na kami, which is I'm very careful sa mga kinakain ko, sa paggalaw ko, kasi ayaw ko na umatake yung sakit during the travel kasi alam ko kung gaano siya kasakit. I cannot sit for long, I cannot stand for long, at saka I cannot lay down for long. Ayaw ko namang magka-emergency sa flight namin kasi it was a very long flight from New Zealand, from our place talaga sa Foxton, papunta ng Auckland, tapos Auckland to Malaysia, Malaysia to India, which it took us 28 hours total travel, including yung travel namin from the airport coming here in the house. So yun, napag-isipan ko na why not na parang magpa-second opinion ako dito sa India. So after the function this week, nag-start kami pumunta dun sa hospital. So yung hospital na pinuntahan namin is comprise siya ng mga specialist in a sense na specialista ng gastro, ng ortho, ng neuro, at saka ng physio. Basta marami pa doon. So, pumunta kami doon para just to have a check-up. Wala na akong iniinda na sakit during that time. Even ngayon, hindi na siya masyadong masakit. So, nung nagpa-check up ako doon, so far, okay yung service nila. Like, katulad din sa New Zealand na diretso ka sa reception, magtatanong ka ng availability ng doctor, schedule ka, tapos maghihintay ka doon. Then sa Philippines naman is pwede kang pumunta ng specialista directly, but we all know na mahal siya. So mostly doon tayo sa mga general doctor or mga internal medicine doctor. Yun yung pinupuntahan natin at first. Then let them recommend to us kung saan na specialista tayo pumunta. So yun, dito sa India is pwede kang dumirect doon sa specialista na gusto mo. So pumunta kami sa neurologist directly kasi sila yung nag-handle regarding sa mga nerve, mga ganun. So pumunta kami doon. But yung nabayaran namin is 350 rupees lang, which is equivalent ng mga 200 pesos. Siguro yun, kayo nang mag-convert. Then sa Pilipinas is you will pay around siguro pag specialista, hindi bababa sa 1.5. So isa yun sa mga parang pros dito sa healthcare nila. Ang mura ng specialista na doktor. Then, doon naman sa New Zealand, free naman siya. But then, sa New Zealand kasi, may general physician ka. Yung general physician mo, ang unang mag-check sa iyo. Unless magre-request ka ng recommendation for a specialist. Pero, maghihintay ka ng schedule, booking, at saka availability. Yun din naman yung cons doon sa New Zealand at kahit free siya. So yun, pumunta kami dun sa specialist na yon, sa neurologist, after ng registration namin. Tapos may mga waiting time pa rin, may mga queue pa rin. Then nung sa time ko na, after mga siguro 30 minutes, tinawag na ako. Ang kagandahan lang kasi dito sa Kerala is that if tingin nila na foreigner yung tao, they are trying their best na magsalita ng English. So yung doktor, na-amaze ako kasi straight talaga siya na nagsalita ng English sa akin, which nagkaintindihan kami. First, tinanong niya kung kailan nagsimula yung sakit ko. So sabi ko na nung after kong manganak, way back 2022, nagsimulang sumakit yung likod ko, which is hindi ko pa ma-pinpoint kung saan banda kasi from top hanggang dito sa may papunta ng hip. Then this first quarter of the year, nawala yung sakit sa likod ko, pero pag start ng July, yung paa ko na yung sumasakit. Sabi ko sa kanya, tinanong niya sa akin saan nagmula yung sakit. Sabi ko, dito sa may
botox part ko papunta ng paa, tapos nagnanam siya, minsan nagbibig. So marami pa siyang mga tinanong na mga symptoms and all. So sabi niya, based sa binigay mo ng mga symptoms, I can assess na sciatica siya. I said na yan din yung ginawang assessment sa akin doon sa New Zealand, which binigyan nila ako ng pain reliever. So tinanong niya kung anong pain reliever binigay sa akin, and he was so shocked na ang lakas ng tama nung medicine na binigay sa akin, which is really true. So sabi niya, okay, bibigyan kita ng gamot. Gamot in a sense na, ano lang siya, to relieve the pain. Sabi niya ganun, pero hindi ganun ka-strong. So binigyan niya ako nun. Tapos, i-take mo lang to, ganito, ganyan. Pero, dahil nga, based lang ito sa mga sinabi mo, kaya naka-assess ako na ito yung possible na parang sakit mo. But, better if you have time pa to stay here, you can do the MRI scan for your spine. So sabi ko, okay, sige, okay na din yun. Kasi pag hindi ko magawa dito sa India, pwede ko naman gawin doon sa New Zealand. So yun, nasabi ko na either i-check ko muna sa husband ko kung magpapa-MRI scan kami dito sa India or doon na lang sa New Zealand. Makauwi kami, magre-refer agad ako sa general physician ko para ma-continue yung assessment sa akin. So, yun, after ng check-up and all, lumabas na ako, diniscuss ko sa asawa ko, at saka binasa naman ng asawa ko yung sinulat ng doktor. Sabi niya na, why not na magpa-MRI na lang tayo dito para ma-continue yung assessment ng doktor. So, chinek niya agad, to think ha, it's already 4 p.m., pero they still catered me for that MRI spine scanning. So, naghintay ako, sinabihan pa ako na maybe kailangan mo mag-wait ng 1 hour kasi may nakasalang pa. So, yun, na-cater kami, tapos, it took us around 30 minutes yung scanning. At first, parang natakot ako kasi nga syempre, pag sa MRI kasi, pag may claustrophobia ka, ano talaga, magpapanik ka. Pero pinakalma ko yung sarili ko kasi gusto kong tapusin yung process na yun. So, after nun, nagbayad yung asawa ko, and then, yung payment is 6,500, which is, I think, cheaper din compared sa Philippines. 6,500 rupees. Though in New Zealand naman, libre naman yung mga gano'ng test. So, yun na, tapos sinabihan kami na kinabukasan makukuha yung result, at the same time, pwede naman ipa-refer balik doon sa doktor. Kala namin na magre-repeat kami ng test. Then, sinabi nung hospital na on leave daw yung 2 days daw on leave yung neurologist. So, i-schedule kami by Saturday. So, kanina. So, ni-schedule kami kanina. Pumunta kami kanina ulit, mga around 1:30. Nasalang agad ako for the scan. Then, after, pumila kami balik doon sa neurologist. So, nakausap ko ulit yung neurologist at binasa niya yung result. So, based sa result niya, may bulging doon sa spine ko. Basta sobrang siya, scientific at saka sobrang technical in terms of medical. So, may bulging doon na nangyari sa likod ko. Pero hiwala naman dong naipit na nerve. Pero it relates to the muscle strength daw. So baka daw may mga times na nagbubuhat ako ng mabigat. So instead na yung muscles ko yung gagamitin or na-strain is directly sa spine ko, kaya parang na-dislocate, yun yung term, na-dislocate or nag-bulge yung 2 parts ng spine ko. Mild lang din naman daw, masusolusyonan daw yan through physiotherapy. So, nirecommend niya mag-undergo ng physiotherapy, at saka sila na daw yung magtuturo sa akin ng proper posture, paano yung magiging exercise ko. In-advise niya na if possible, iwasan ko yung magbubuhat ng sobrang mabigat, tapos mga extraneous exercises and activities. Yun yung sabi niya, para hindi daw mas lalong ma-dislocate or parang bubukol yung sa may spine ko banda. Pero so far naman, maganda naman yung assessment niya. Pinakontinue lang niya yung gamot ko. Tapos, we will see kasi nga, next week is babalik na kami ng New Zealand. So, I will take the medicine na binigay niya, good for 3 months. Tapos, kung babalik pa rin yung sakit after 3 months, i-refer ko ulit sa general physician doon para mag-reassess siya. At siya na yung mag-move forward kung ano yung magiging arrangement nung treatment ko. So, as a general, I can say na magaling talaga yung mga doktor dito kasi tinitingnan nila yung symptoms as much as possible. Binibigyan nila ng assessment agad. Hindi sila nagko-conclude agad until no further testing conducted. Tapos, napaka flexible nila because nasasabi ko lahat, natatanong ko kung anong mga gusto kong malaman. Unlike kasi sa New Zealand is like limited lang yung mga information na binibigay sa amin during the test. Parang naghahabol ng oras yun. Tapos yung consultation, do okay naman yung GP ko sa New Zealand. Ano din naman siya, open for questions and all. Pero iba yung nare-receive ko na information na gusto ko dito sa India. At the same time, mura din yung hospitalization nila, yung doctor fees nila, medicine din nila, lang din, mura lang din, at saka yung testing. Tapos, kinikater nila as much as possible. Hindi mo ma-feel yung
kahit maraming tao, hindi mo mafe-feel yung parang pressure ng doktor na kailangan niyang tapusin to kasi may mga naghihintay na maraming pasyente. Hindi. As much as possible, ibibigay niya yung information na kailangan mo. Kaya, kung sino man yung mga andito sa India na may mga iniindang sakit and all, i-experience niyo yung healthcare nila dito. Napakaganda. Hindi siya ganun ka-expensive compared sa atin sa Pilipinas. At saka, well-informed ka kung ano yung mga kailangan mo na information. So, kaya ako, masaya ako na nagpa-second opinion ako dito, which is I will be moving it forward sa New Zealand para makontinue yung possible treatment na ibibigay sa akin. But for now, I'm happy na may gamot na ako na pwede kong i-take at hindi ako mag-worry na grabe yung effect sa akin. Kasi inassure niya talaga sa akin na yung gamot na binigay niya sa akin is hindi siya same compared yung binigay sa akin sa New Zealand. So hanggang dito na lang siguro tong video na to. Hope you learn from what I have shared at saka ano yung mga i-consider o ano yung dapat titingnan if may mga iniinda kang sakit sa katawan mo. Don't take it as like ano lang to, madadala to ng mga pain reliever and all. Hindi, kasi we don't know, there is an underlying causes on it sa loob ng katawan natin. Kaya that's all. Thank you for watching. Bye.